Hindi ko inaasahang makaka-video call ko ang sarili ko 10 taon mula ngayon. Kaya tuwang-tuwa akong nagtanong, sino raw ang magiging asawa ko sa future, si Wu Suso ba o si Su Qing? Natahimik siya saglit sa kabilang linya, at binanggit niya ang pangalan ng mortal kong kaaway, si Liu Ruyan. Hahaha, hindi ko akalain na palabiro pa rin pala ako pagkalipas ng 10 taon. Kasasabi ko pa lang noon, biglang may sumulpot sa screen. Honey, sinong kausap mo dyan? Nang makita ko ang mas mature na mukha ng mortal kong kaaway, natulala ako. Sobrang weird ng eksena ngayon. Nagkatinginan kami ni Liu Ruyan, at sabay naming nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Naka-bathrobe si Liu Ruyan, habang bahagya niyang yakap ang sarili ko 10 taon mula ngayon. Pagkatapos kong matulala ng 2.5 minuto, napasigaw ako ng pagkalakas-lakas. Tinaasan lang ako ng kilay ni Liu Ruyan. At para lalo pa akong asarin, bigla niyang hinalikan sa pisngi ang future self ko. Sabay bigay sa akin ng isang mapang-asar na tingin. Gumuho ang mundo ko. Nang makita niyang nasisiraan na ako ng bait, agad na sumingit ang future self ko para pakalmayan ang sitwasyon. Nakakatakot, alam ko. Hindi mo palang naiintindihan ngayon. Ilang minuto rin akong nakinig, pero hindi ko na talaga natiis. Pinutol ko na ang sinasabi niya. Sobrang na-disappoint mo ko. Alam na alam mo kung gaano ko siya kinaiinisan ngayon. Inuutusan kita, hiwalayan mo siya ngayon din. Napangiti na lang siya sa akin ng alanganin. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Mukhang mabibigo ka yata. Malapit nang isilang ang baby namin. Habang sinasabi niya yon, puno ng pagmamalaki ang mga mata niya. Sunod-sunod ang dagok sa akin. Halos maduraj na ang bagang ko sa gigil. Hindi pa rin nagbabago yang nakakainis niyang ugali. Kahit na magkakatuluyan tayo pagkalipas ng 10 taon, magkakaroon ka pa rin naman ng ibang mga babae sa panahong yan. Talaga. Gaya ng ano, yung senior sa school na tumulong sa'yo sa mga gamit mo. Maganda na, mayaman pa, at student council president pa. Hindi nagtagal, naging kayo. Tuwang-tuwa kami habang pinag-uusapan ang aming first love. Nakalimutan naming may babaeng nakatayo sa likod namin, na siya ring magiging asawa ko sa hinaharap. Ang asawa niya ngayon, hanggang sa nakita ko ang ngiting parang hindi ngiti ni Liu Ruyan. Saka ko lang naintindihan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Subukan mong lumingon sa likod mo. Naguguluhang lumingon ang sarili ko 10 taon mula ngayon, at nasalubong ang tingin ni Liu Ruyan na puno ng sama ng loob. Nanigas ang ngiti niya. Tapos, agad na humandar ang utak niya. Nagsimulang maghanap ng palusot para isalba ang sitwasyon. Sa totoo lang, average lang naman siya. Tapos naging malamig pa ang pakikitungo niya sa'yo. Wala siyang binatbat sa magiging asawa mo. Ngayon ko lang nalaman nang makita ko mismo, na dati pala, kapag nagsisinungaling ako para makalusot, sobrang halata pala. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. May pagtutuusan kami nitong asawa ko. Pagkasabi niya noon, pinatay na niya ang video call. 1 segundo bago niya ibaba ang tawag. Kitang-kita ko siyang binuhat sa baywang ang sarili ko 10 taon mula ngayon. Nakatitig ako sa umitim na screen. Mga hinala at imahe, ang bigla na lang pumasok sa isip ko. Mababaliw na ako. Salamat sa sarili ko 10 taon mula ngayon. Hindi ako nakatulog. Sa tuwing pipaikit ako, puro si Liu Ruyan ang nasa isip ko. At ang mas malala pa, may class reunion kinabukasan. At ang pinakamalala sa lahat, nandoon din si Liu Ruyan. Pinatatag ko ang loob ko. Naglakad ako papunta sa KTV room. Mula sa loob, may naririnig akong parang mga kaluluwang nag-iiyakan. Pagbukas ko ng pinto, biglang tumigil ang kantahan. Nang makita nilang ako ang dumating, lahat sila ay parang nagkaintindihang lumingon para tumingin kay Liu Ruyan. Ang mga reaksyon ng lahat sa private room ay priceless. May mga nag-aabang ng gulo, may mga nagpipigil ng tawa, at mayroon pang ang mga nag-shishop sa amin. Dati, wala akong pakialam sa lahat ng yan. Dahil ang nararamdaman ko para kay Liu Ruyan ay purong galit. Mortal na kaaway kami, puno na ang mga sofa. Maliban na lang kay Liu Ruyan, may bakanteng upuan sa tabi niya. Napabuntong hininga ako, at walang magawang lumapit doon. Nang makita ni Liu Ruyan na umupo ako, sinulyapan niya ako. Pagkakita sa eyebags ko, sinabi niya, "Grabe naman yang eyebags mo. Huwag mong sabihing na panaginipan mo ko kagabi kaya hindi ka makatulog, ano?" Sira ulo. Napansin ni Liu Ruyan na may kakaiba. Nawala ang pagiging mapaglaro niya kanina at seryoso siyang tumingin sa akin. Naging sobrang ilang ako sa paraan ng pagtitig niya. Sinadya kong iwasan ang tingin niya. Hindi napansin ng mga kaklase namin sa paligid ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa.
Hinayla nila si Leo Ruyan para kumanta. Sa sandaling tumayo siya, hindi ko alam pero nakahinga ako ng maluwag. Hindi pa man ako nakakaramdam ng saya ng 2 segundo. Biglang may lumabas na 2 message sa phone ko. Galing sa sarili ko 10 taon mula ngayon. Kung iisipin ko ang oras, dapat nasa KTV party ka ngayon. Lihim kong sasabihin sa'yo, yung kantang kakantahin ni Leo Ruyan ngayon para sa'yo yon. Magaling kumanta si Leo Ruyan. Yan ang katotohanang hindi ko maitatanggi. Sa isang saglit, ang boses na lang niya ang maririnig sa buong kwarto. Hindi ko alam kung dahil ba sa 2 message na yun, pero sa ilalim ng madilim na ilaw, may nakikita akong emosyon sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. Natapos ang kanta. Para ba yan sa isang espesyal na tao, ha, model? Hindi siya tumanggi, pero hindi rin siya umamin. Bumalik sa pagkakaupo si Leo Ruyan sa tabi ko. Mukha siyang medyo kinakabahan. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Para bang pinapalakas niya ang loob ng sarili niya. Tumunog na naman ang notification sa phone ko. Leo Ruyan. Akala ng isang to, pagkatapos niyang kantahin ang Sunny Day. Mapapansin mo na ang lihim niyang pagtingin sa'yo. Kaso sa huli, wala ka man lang naging reaksyon. Kung titingnan mong mabuti, nanginginig siya sa kaba. Nagpanggap akong parang walang pakialam at sinulyapan si Leo Ruyan. Leo Ruyan, bakit ka nanginginig dyan? Ano bang pinagsasabi mo? Dahil lang sa pagkanta, manginginig na agad. Nakita ko ang itsura niya. Kaya pinigilan kong matawa ng malakas. Agad akong nagpadala ng magandang balita sa sarili ko 10 taon mula ngayon. Naging prank ako, purihin mo ako. Tinanong ko kung may lihim siyang pagtingin sa akin. Agad-agad siyang nag-reply, "Wait, totoo ba?" Anong sabi niya? Itinanggi niya dahil sa hiya at inis. Ilang sandali pa, nakatanggap ako ng voice message. Balak ko sanang gawing text, pero hindi ko sinasadyang na-play ito ng naka-speaker. Ganyan ba ako umarte noon? Sa sobrang arte, hindi katakatakang walang asawa. Nai-imagine ko na yung itsura niyang gustong-gusto nang sabihin pero hindi magawa. Tapos kailangan pang magpanggap na parang walang nangyayari. Nakakainis. Teka, bakit ang tindi naman ng isang to? Pati sarili niya 10 taon na ang nakalipas, minumura niya. Nang makita ko ang mga mausisang tingin ng lahat, wala akong nagawa kundi magpaliwanag. Sabi ng kuya ko, may kaibigan daw siyang may lihim na pagtingin sa isang tao noong kabataan nila. Pero masyadong pakipot para umamin. Sa huli, nasayang lang ang 10 taon. Pagkasabi ko noon, biglang lumingon si Leo Ruyan sa ibang direksyon, halatang naguguilty. Hindi naman pinansin ng iba ang nangyaring iyon. Maliban kay Leo Ruyan, talagang nag-iisip siya, bigla na lang siyang humirit sa akin. Tapos? Anong tapos? Yung kaibigan ng kuya mo. Naging sila ba nung crush niya? HMP. Siyempre. Hindi. Ang pasaway kasi nung kaibigan ng kuya ko. Parang ikaw lang. Nung may lihim siyang gusto, hindi siya umayos. Buong araw niyang kinokontra yung babae. Sa tingin mo, magugustuhan siya nun. Kaya nga tayo, kailangan nating maging direkta, dahil kapag pinalampas mo, baka habang buhay na yan. Gusto kita. Hindi naman ganon kahirap sabihin yun, di ba? Ang hina talaga nung kaibigan ng kuya mo. Sa wakas, naintindihan ko na ako pala ang pinapatamaan niya. Sa inis ko sa kanya, napatawa na lang ako. Hindi ko talaga napigilan. Nag-message ako sa sarili ko 10 taon sa hinaharap. Pwede mo bang hiwalayan si Leo Ruyan ngayon din? Nag-reply siya ng 10 question mark. Teka, anong ginawa na naman sa'yo ng sakit ng ulo na yan? Pagkatapos ng party, paglabas namin sa KTV, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi nakapunta. Galing kay Lee Zongheng. Narinig ko raw na pinanood ka ni Leo Ruyan habang kinakanta mo yung Ching Tian. Pero mula simula hanggang dulo, isang beses ko lang naman siyang tiningnan. At yung isang tingin na yun, nakuhanan pa nila. Sayang talaga, dapat naging paparazzi na lang itong mga to. Pastahan tayo, kahit lahat pa ng yaman ko. Itong si Leo Ruyan, sigurado akong may gusto sa'yo. Pag-uwi ko sa bahay, pagkatapos maligo, at pagkahiga ko pa lang sa kama. Nag-send sa akin ng litrato yung sarili ko mula sa 10 taon sa hinaharap. Screenshot yun ng isang Weibo account. Ang galing talagang magtago nitong si Leo Ruyan. Sa loob ng 10 taon. Ngayon ko lang nalaman, sa account na to pala siya palaging nag-a-update ng secret love diary niya.
Bigla akong napabangon sa kama. Agad akong lumipat sa dummy account ko para i-search ang ID na to. Ang pinakabago niyang post ay mula 10 minuto ang nakalipas. Leo Ruyan. Gumastos siya ng malaki para bilhin ang litratong ito na kinunan ng patago ng isang kaklase. Doon ko lang napansin na mayroon pala siyang daan-daang libong followers. Tinatawag siya ng mga fans niya bilang Ate Crush. Sa bawat post, halatang halata kung gaano kagusto ni Ate Crush si